Gusto mo bang buwan-buwan makasahod dito kay YouTube? Alam nyo ba guys, na maraming mga creators yung na-monetize na pero hindi consistent yung sahod nila dito kay YT. For example, this month sumahod sila and yung next sahod nila after 2 months na, after 3 months na. Minsan yung iba nga after 6 months pa. Maraming monetized channel dito kay YT ang nahihirapan pa rin ma-reach yung threshold o yung minimum payout which is $100. Kaya sa video na to, ituturo ko sa inyo yung mga sikreto at tips kung paano ka makakasahod every month dito kay YouTube. Hello mga ka-creators! Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. Kapag na-monetize ka na mga ma'am and sir, ibig sabihin nun ay eligible na po kayong kumita through ads, memberships, super chats, at iba pa. Pero hindi ibig sabihin nun na buwan-buwan ay automatic nasasahod ka na. Always remember na kailangan mo munang ma-reach yung minimum na $100. That is around, sabihin natin, estimate lang, 5,000 pesos. Para makuha ang sahod mo. Kaya yung iba ay hindi po talaga nakakasahod monthly dahil hindi nila nare-reach itong minimum na to na $100. So, ina-explain po natin to para maintindihan ng mga baguhan kung paano nga ba yung kalakaran ng sahod dito kay YouTube. Kasi iniisip ng iba na once na monetize na ay aantayin ko na lang, nasasahod na ako. So, baka may iilan na hindi aware na merong minimum payout na kailangan kang ma-reach bago ka sumahod dito. Ang iba naman, ang pagkakaalam nila dito kay YouTube para makasahod ka ay kinakailangan mataas daw yung subscribers or marami kang subscribers. Mali po yun. Kinakailangan dito para ma-reach mo yung goal mo o yung minimum payout dito na $100, kinakailangan na consistent yung views ng mga videos natin at mataas yung ating RPM. Kasi kung inconsistent po yung ating views at mababa yung ating RPM, madalas inaabot ng ilang buwan bago natin ma-reach yung threshold. Kaya ang goal natin dito is papaano gawing consistent yung kita mo para every month may pumapasok sa AdSense account mo. So ayan, at least kahit papaano ay nagkaka-idea po tayo when it comes sa sahod dito kay YouTube. Okay, wag na natin patagalin to. Tip number 1, consistent upload. Baka naman kasi yung upload mo mga ma'am sir, kaya napakatagal bago ka makasahod dito kay YouTube. Once a month lang. Okay, una kailangan consistent yung upload po natin. Isipin nyo na lang na si YouTube parang negosyo. For example, meron kang tindahan. At kung sa isang linggo, nagbubukas ka lang ng 2 araw at sarado ka ng 5 araw, kapalagay mo may kikitain ka kaya? Paano tayo kikita kung hindi tayo consistent? Yung masasuggest ko sa inyo mga ma'am sir ay gumawa po kayo ng upload schedule na kaya ninyong panindigan. Nasusunod talaga. Kahit once a week lang, basta regular. For example, ako, ang target ko talaga every 4 to 5 days bago ako mag-upload. At least aware yung mga audience or yung mga viewers ko, mga subscribers ko, doon sa schedule ng uploads ko. Always remember na kapag lagi kayong nakikita ng mga viewers ninyo, ng mga audience ninyo, nararamdaman nila na active ka, mas mataas yung chance na babalik ulit sila at tataas yung mga views mo. Next, tip number 2, know your audience. Yan yung pangalawa, kailangan kilalanin po natin yung ating mga audience. So, dito papasok yung ano ba yung content na sa tingin mo nag-work sa kanila. Hanapin mo sa analytics mo kung alin sa mga video mo yung may mataas na views at revenue. Kaya mga ma'am sir, lagi kong sinasabi na yung mga ina-upload nating mga videos, evaluate nyo yung analytics nun. Makikita nyo doon kung alin talaga yung nagugustuhan ng mga viewers ninyo. So, yung YouTube Analytics, hindi yan nilagay sa ating YouTube Studio para display lang. So, dyan yung monitoring natin. Using the YouTube Analytics, makikita natin dyan yung mga videos na mayroong mataas na RPM at CPM. Ibig sabihin nun mga ma'am sir, doon sa video na yon naglalagay si YouTube ng mas mahal na ads.
Ngayon, kung alam mo to, kilala mo yung mga audience mo. Alam mo hanapin yung videos na may mataas na RPM at CPM. Kaya mo ulit gumawa ng mga videos na yan. At mas malaki pa yung chance na kumita ka. Tip number 3, multiple revenue streams. Ano-ano ba yung mga ito? Isa na dyan yung super chats, super stickers, na kung saan ma-earn nyo yan usually sa pagla-livestream. Also, through channel memberships. Dito naman mga ma'am sir, kikita ka naman dyan at makakatulong rin yan para ma-reach mo yung threshold mo every month. So sa channel memberships mga ma'am sir, ito yung mga viewers natin or mga subscribers natin na gustong magpa-member sa channels ninyo. As well as affiliate marketing. Yes, para sa mga hindi pa nakakaalam, meron na ring affiliate marketing dito kay YouTube. So nakipag-collab sila kay Shopee. Kaya naman po, pwede nyo na rin pasukin yung pag-a-affiliate dito kay YT. So, dun sa description ng video natin, maglalagay ka lang ng product or product link. And once may nag-avail ng product na yon, so that's the time na makakapag-earn kayo ng commission through affiliate dito kay YT. Imagine guys, kapag diversified ang kita natin, mas madali talaga tayo makakasahod monthly. So, I'm planning na i-activate yung aking channel memberships kasi sayang naman, nagawa tayo ng mga videos na exclusive doon sa mga members ng ating channels. Also, included na rin doon yung ating weekly shoutout sa mga loyal subscribers at members ng ating channel. Nang sa ganun, nagkakaroon ng chance na makilala yung ating channel and at the same time, nagkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Pang-apat, create evergreen content. So mga ma'am sir, kapag sinabing evergreen content, ito yung mga videos na kahit ilang buwan na yung nakalipas, ilang taon na yung nakalipas, may views pa rin, tuloy-tuloy pa rin na merong mga nanonood at tuloy-tuloy pa rin meron kang nakukuhang revenue sa mga video na to. So yan po yung tinatawag na mga evergreen content. Bigyan ko po kayo ng example niyan. Meron akong isang video na matagal ko na talagang ginawa but still tuloy-tuloy pa rin yung views ko doon. Honest review about PLDT. There are some issue na na-encounter namin na share lang namin yung na-experience namin. And possible, naisip ko no na in the future, hindi lang ako ang makaka-experience nito. So, tama yung naging prediction ko nung mga time na yun. Nung in-upload ko yun is wala pag gaano talaga views. And habang tumatagal mga ma'am sir, tumataas na yung views niya. Marami ng mga nagko-comment na same issue, same concern. Ganun nga rin yung na-experience nila. So, yan ay example lang ng evergreen content. And until now, may revenue pa na pumapasok dyan sa video na yan kahit na matagal ko nang in-upload yan. And makakatulong yan para ma-reach mo yung threshold mo monthly, ma-reach mo yung minimum payout at para makasahod ka kada buwan. Tip number 5, focus on watch time. So, ito na pala yung pinaka-last na mabibigay ko na tips sa inyo, mga ma'am sir. Mag-focus sa inyong watch time. Alam nyo ba na mas nakukuha natin yung attention ni YouTube kung mayroon tayong mga videos na matagal na pinapanood ng mga audience or mga viewers natin? Always remember, the longer people watch, the more ads YouTube can place. Mas malaki ang kita mo. So, anong gagawin mo? First step, gumawa ka ng engaging intro. Para tumaas yung watch time mo, kailangan very engaging yung ating intro. Pangalawa, iwasan mo yung mga part ng video na medyo boring. Yung maboboard yung mga manunood sa'yo. So kapag monetize na po yung ating channel mga ma'am sir, always keep in mind na retention is equal to revenue. Mataas ang retention, tataas yung revenue natin. Lately lang, meron akong nabasang comment na almost 2 years na siyang monetize, pero twice pa lang daw siyang sumasahod kay YT. Imagine that, sobrang haba ng panahon na yun na for me, para sa akin lang, sayang. Kung alam lang natin kung papaano butin yung threshold. And meron lang tayong enough knowledge para mas pagandahin yung revenue natin at makasahod monthly. Imagine guys, malaking tulong na rin sa atin yung monthly is nakakasahod tayo dito kay YT. So, pwede na yung pambayad ng bills, pang grocery, and whatsoever. Malaking tulong talaga siya. Kaya, I hope nakatulong sa inyo yung konting tips natin na to. Lalong-lalo na doon sa sobrang tatagal na hindi pa talaga hindi pa nare-reach yung $100 na threshold dito kay YT.
Okay, konting recap lang. Tandaan ninyo mga ma'am sir, kung gusto mong sumahod buwan-buwan dito kay YouTube. So, tandaan po natin, consistency, know your audience, multiple income streams, evergreen content. Lastly, watch time. So, ayun lang mga ma'am sir, sana nakatulong po talaga sa inyo yung video na to, yung mga tips natin. And I hope mai-apply nyo rin po ito sa inyong mga channel. At para maka-earn kayo at makasahod every month dito kay YouTube. And kung sa tingin ninyo na nakatulong sa inyo ang video na to, please give us a like, share, and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung notification bell natin na nandyan sa ibaba para lagi po kayong updated sa mga ganitong klaseng video. So, ayun lang po mga ma'am sir. Have a nice day everyone. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!